Bye-bye kordero ng Diyos. Mukha kang baboy. Mukha kang tambay, mukha kang tanga. Walang magsasabi sa iyo ng tunay mong pangalan sa modernong mundo ng mga kategorya at komersyal. Pwede kang purihin sa iyong ganda, pero parang hindi ikaw, kundi ang iyong kapara. Para kang Miss Universe, o ang iyong presyo o nitso. Ganda mo'y pang-eskolta. Wow, 12 karat modelo. Sa bagay, kasalanan nito ng makata. Pagkatapos ipahayag noon ang mukha, isang bayabas, 7 ang butas. Nakagiliwang pitasin ng mga mambeberso ang mga bahagi ng prutas. Sa pira-pirasong mundo nang hindi magkakaisa. Kambal na tala ang mata, pisnging simbango ng kamya. Ilong na tulay sa bahaghari. Bibig na kulay rosas, mga ngiping mistulang garing o hanay ng perlas. Akala mo tuloy, ang mukhay isang misteryosong hardin at may nakaligid na dagat at nakalukob na mga bituin. Higit sa terrible ang wika ng sayantipikong kabihasnan, alinsunod sa umiiral na politika ng kapangyarihan. Mapanglahat ang aglahi sa mangmang at dukha, pulubi, palamunin, bobo, wantamad, hampas lupa. Mapagbukod ang mga kutsa sa kaaway at di kasirkulo. Tulisan, insurekto, welgista, terorista, sundalo. Ngunit hindi mo rin tiyak kung ang tamis ng pagkilala. Brad, sis, pare, kabayan, kapatid, ate, kuya, ay dahil may lihim na pangangailangan. O dahil sa sariling alinlangan, si Jimmy Abad, kaibigan, ang sino mang di matandaan ang pangalan. Kaya kung tawagin man nila akong Alma, kabado akong itinuturing lang akong bantog na bumbera. At kung tukuying ako si Virgilia, baka mas naisip nila na ako ang Makata ng Roma. Kailangan ko tuloy isigaw, ang mukha ko ay isang ako. Isang kabuuan ng mga katangiang iba sa kahit sino. Dahil hinubog ng aking danas at sariling mundo at hindi tornilyo sa sistema o istruktura ninyo. Ang mukha ko'y hindi numero, kundi katauhan. Lawas at kaluluwa ng aking pag-asa at kapahamakan. Hindi ako ang iyong alam. Lalo na'y huwag i-friend ang mukha kong nakalarawan sa mga peking ako na mga bandidot, sokmed scam. Actually, nung bata ako, ang malaki kong problema, wala akong makitang modern things na pwede kong pagbatayan ng aking modern ideas. Halimbawa, books. Wala akong libro makita. Lumaki ako sa bahay ng isang karaniwang magsasaka at walang libro sa amin kundi textbook na ginagamit ng aking kapatid na matanda. Sa elementary naman, wala kaming library. Kaya swerte ko nung nagkaroon ng Hufbalap movement sa amin yung sentro, no? Naging sentro din kami ng US propaganda. So yung kanilang mobile theater ng USIS, pupunta sa amin once a week. At yun ang pinaka-una kong nakita ng mga libro. Nabasa ko. Doon ko nabasa yung mga pocketbooks na Saint Grey at saka mga detective stories. Mga gano'n na nagpapakita ng buhay sa Amerika. Kasi ng propaganda ng USIS. Pakita yung magandang buhay sa Amerika. Sumaang buhay ng komunista. At takutin ka sa mga nuclear bomb. Anyway, so, ang isa advantage naman na nakita ko sa nilakhang kong buhay sa Bulacan, yung aking maliit na baryo, napaka-traditional. Kaya doon ay na-absorb ko lahat ng mga
traditional values, traditional literatures na nagagamit ko ngayon sa aking pagtula at pagkata. Nagagamit ko examples ng aking buhay at the same time nagiging pang-contrast sa buhay ngayon, yung buhay nung ako'y bata sa Camias, San Miguel, Bulacan. Hanggang high school sa high school meron ng library. Pero yung pa rin yung library na nakatago yung mga libro. Di mo alam kung ano yung nandun sa likod ng may screen na ganon. Nasisiri mo lang yung mga libro pero di mo alam kung ano yung nandun. Kaya ko nga ang mga libro nung araw dun sa library namin, puro mga USIS propaganda rin. Sa high school. Sa school. Nakita ko lang ito, no? Ako yung teacher na kung ano yung laman Pero yun nga, puro mga books na galing sa Amerika, USIS, propaganda books, at saka mga donations ng mga tao na ang binasa ay American books. Kaya wala kang makitang Filipino books doon. Wala rin naman yung mga classic na, halimbawa makikita ko sa UP later on, mga War and Peace, mga Russian novels, puro American novels na nandoon. Ngayon, napakalaki kung ganoon ang halaga ng isang baryo, isang bayan, nalalakhan ng isang Pilipino na mayroong LGU, mayroong local government, nag-aalaga sa kanyang intellectual and physical nourishment. Bihira ngayon ang mga LGU na gano'n Sasabi kong halimbawa ang Pasig, sa pamamagitan ni Biko Soto, napaganda ang Pasig, walay corruption, at nagkaroon ng mga cultural projects doon. In fact, mayroon doon monumento ni Lope Casantos, dahil taga-Pasig, din governor ng Pasig si Lope Casantos noong araw. At meron silang modernong library, meron silang museum, meron silang theater. Ganda-ganda na lang Yan ang mga bagay na hahanapin ko para masabi ko na talagang may maunlad na isip ang isang LGU. Kung hindi, kamukha sa amin hanggang ngayon, wala kang makikitang ganon. Nakikita mo ay McDonald, Jollibee, yun ang kanilang pamantayan ng pag-unlad Wala kaming museum. Yung aming mga crops, hindi naalagaan. Aming mga bahay na bato. Ang gaganda ng bahay na bato sa amin. Meron pa kami bahay na bato doon na 3 stories. Which is one in the Philippines, I think. Kasi 2 stories lagi ang bahay na bato Pero meron kami 3 stories na bahay na bato. Noong araw yun ang parang sentro ng mga dancing ng mga wealthy families in Bulacan. Yung Celia Club namin. Pero ngayon wala nang ganun. Wala na ring tao na nag-maintain ng mga bahay na bato namin kaya nasisira. O kailangan ngayon yan para sa sake of tourism man lang, maalagaan at ma-restore yung mga bahay na bato ng San Miguel, Bulacan. May museum na nga pala ngayon, yung maliit na museum na ginawa ng simbahan. Pero maliit na maliit yun. Yung aking nga lang exhibit na puno na yung museum. Si Nicanor Abelardo nga, kukunti pa yung kanyang memento dun Si Maximo Viola, dahil pa ilalagay ng mga tao sa San Miguel, hindi nalalagay ng enough space.
Kinakausap ko nga yung pare, napalaki na niya yung kanyang museum. Dahil dati kong eskwela yung kanyang yung pare eh. Dati kong eskwela sa Ateneo de Manila. At taga Bulacan din. Kaya medyo nakakausap ko. Pero sabi niya, lalakihan niya yon, mayayari, papatayin niya isang negosyo niya doon sa simbahan. I think ang ibibigay niya pinakapuninari eh. Hindi ko alam. Pero parang gano'n yung nakikita kong motibo. Ang gagawin niya expansion ng museum. Pero kung sana yung museum na isang public museum, hindi lang yung tungkol sa religious relics ang nandoon, kundi talaga yung cultural and economic life ng mga tao. Pag pumunta ka San Miguel ay makikita mo. And then a library which is good and well stocked with Filipino books. Dahil ang mga, yun ang aking na aking pinaka-ambition ngayon. Mga libraries natin, mabasa mga tungkol sa Pilipinas at mga Filipino authors natin at artists na nakikilala. Hindi na yung mga Amerikano. Kaya yung aking ibalik ang tula sa puso ng madla. Actually, yung tula doon is just symbol of culture. Kailangan ibalik ang culture sa puso ng madla. Hindi lang karime. Kultura. Kailangan magkaroon ng cultural revolution of the Philippines. Hindi yung kay Mao Zedong ito, kundi yung revolution talaga na nasisimula sa grassroots. Dahil yung mga tao magiging marunong, mga mamaya marunong magbasa, hindi mang sunod sa mga trolls. At yun, at alam nila kanilang mga karapatan, nagtatanggol ang kanilang security, nagtatanggol ang kanilang kalusugan, nagtatanggol ang kanilang kapayapaan, at lahat ng kanilang kailangan, nasasabi nila sa kanilang gobyerno. Ngayon, hindi ginagawa yun ng mga tao dahil unang-una, hindi sila educated para maging active citizens of the Philippines. Hindi nila alam ang sarili ng kapakanan. Parang sa kanila, magkaroon na sila ng ayuda pagka-eleksyon, tama na. Kaligayahan na nilang malagyan sila ng lagay na suhol para bumuot sa mga dating kandidato. Yan ang masama eh. Hindi magbabago ang ating Pilipinas kung walang reorientation at walang re-education na mangyayari sa ating mga mamamayan. Ang pinakamahalaga dito, culture ang unahin. Hindi yung culture of basketball ang ginagawa ng mga politiko, kundi culture talaga. Nagsisimula sa pagmamahal sa mga little things, sa kanilang environment, sa kanilang mga halaman, sa kanilang mga civic duties and civic responsibilities. Yun ang dapat malaman ng mga tao. Culture. Buhay na culture. Kailangan nilang culture. Kailangan nila at makikinabang sila na culture. Hindi yung mga patay na culture. At mga culture na walang kahulugan sa kanilang buhay. Kundi entertainment lamang. Yung culture ng sugal, culture ng lasing, culture ng sex. Nako, culture ng sex. Lahat na inigal na sa mga Amerikano eh. Mawala dapat lahat yan. At ang palit natin ay yung culture na kapaki-pakinabang at para sa kapakanan ng mga Pilipino. Hindi, ang ating artist ay hindi dapat na lagi sa eskwelahan lang tumutubo. Dapat may paraan ang LGU para maselect, mabigyan ng encouragement yung may potential na maging mahusay na artist sa community. Kailangan mayroong mga pamantayan o paraan ng pamimili ang ating gobyerno. Halimbawa, kung LGU ka, dapat nagpapakontest ka ng mga pagtula
pagbasa, pagbigkas, kukuwento, para magmula doon makita mo na kung sino yung mga talent na bata at ma-develop na. Bigyan ng sariling scholarship, mabigyan ng pagkakataong mag-aral sa mga eskuwelang may arts and culture program. Kung wala dun sa bayan, dapat magkaroon ng arts and culture program, school sa rehiyon o sa probinsya para ma-develop yung ating mga future artists. Pero magsisimula yan sa pamimili, hindi ng school, kundi mismo ng LGU. Sila mag-i-encourage sa mga contest. Sila ang magpapalabas ng mga film para panoorin ng mga bata. Sila mamimili ng mga TV programs na mahusay para panoorin ng mga bata. Hindi yung nakatiwangwang lang yung bata sa kahit ano ipalabas mo sa TV program, panunurin. Kaya kung minsan sinasabi nila, nasisira ang utak na bata sa TV program kasi hindi pinipili ng LGU, hindi tinuturuan ng magulang ng LGU, hindi yung mga yaya, hindi tinuturuan kung paano mamili ng programa na angkop sa kanila inaalagaan ang bata. Ando naman yun Nakalagay naman sa mga palabas kung yan for adulto, for children, or for kung anong age, di ba? Pero, hindi yun tinuturo sa magulang. Kaya ang magulang, basta inopen yung TV, nanood yung bata, kahit anong makita ng bata dun bahala na sa kung ano makita niya at ma-appreciate o itanim sa kanyang isip. Kaya kung puro sex na nakita niya doon, puro sex na gusto ng bata ang gawin, kung sugal, nagsusugal yung bata, kung bisyo, umiinom yung bata, isa shot o kaya nagiging addict, paano? Nakikita niya yun ang ginagawa sa TV. Ako kasi nung ako'y nagsisimulang magkaroon ng kamalayan, parang nakita ko na sa sarili ko na ako'y mahilig sumulat. Wala naman nagsabi sa akin, sumulat ka Basta nararamdaman ko ako'y mahilig sumulat. Kaya ako naghahanap ng mga paraan sa sarili ko kung paano ko makikita ang solusyon sa aking pangarap at sa aking desire. Ngayon, naisip ko, kung ang isang LGU, merong binibigay na pangkiliti sa utak na imagination ng bata, tulad ng sinasabi ko mga contest, baka maaga pa, nadidevelop na yung artistic talents ng bata. Nahahanap niya yung kalutasan sa kanyang lunggati. Hindi ka mukha ko noon. Hanggang high school binabawal ako ng magulang kong magsulat. Kaya hindi ako makapagsulat na mabuti. Dahil walang pera sa pagsulat, walang pera sa sining, walang pera sa kultura, hindi naman yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay yung kamulatan na itutulong mo sa iyong bayan bilang isang alagad ng sining. Anong kailangan ngayon ng NGU? Magbigay sila ng malaking budget para sa culture. Magkaroon sila ng isang cultural workers, isang tunay na cultural worker ng mga kasiwa sa pagpupromote ng kultura sa kanilang bayan. Dahil sa ngayon, ang ginagawa nila tourism Nakabit sa tourism. Nakalagay naman sa law na pwede nang hiwala yung tourist worker at saka yung cultural worker. So, kailangan yung cultural worker talaga, hindi lang panturista, kundi para alam niyo talaga yung history ng kanyang bayan, yung mga bagay na pwedeng pakinabangan ng tao sa kanyang bayan para maturuan niya yung kanyang mga makagawa siya ng mga programa na magpo-promote ng quality education sa kanyang mga kababayan at saka ng tunay na kultura ng kanyang mga kababayan. Para magkaroon sila ng identity as a Filipino.